Kasunod ng mega oil price hike, tumaas na rin ang presyo ng bigas at iba pang pagkain. Kapag nagpatuloy pa ang pagmahal ng langis at bilihin, mas hihina pa ang kakayahang gumastos sa mga Pilipino, ayon sa Department of Economy, Planning and Development. Nakatutok si Selema Refran. Sa tindahang ito sa Kamaning Market sa Quezon City, 100 pesos na ang tinaas ng presyo ng kada sako ng bigas. Ngayon, kung bibili sila sa amin dito sa regular na bilihan, kailangan nilang malaki ang budget nila. Kakaunti lang ang budget nila. Meron ng NFA, pero limitado rin ang bigay nila. Pipila pa sila. Sa Trabaho Market sa Maynila, 2 to 5 pesos na ang tinaas ng kada kilo ng bigas. Nadagdagan pa ang taas noong tumaas ang gasolina. At tataas pa po yan. Ang upland vegetables, nagsimula na rin magtaas presyo. Ang bell pepper sa Trabaho Market na dating 80 pesos kada kilo, 150 pesos na ngayon. Sa Kamuning Market, 150 pesos na rin ang presyo per kilo ng carrots mula sa 60 pesos noon. Habang ang galunggong tumaas ng 30 to 40 pesos per kilo. Bukod sa nalalapit na ang Semana Santa, inaasahan na rin tataas ang presyo ng isda dahil sa pagmahal ng petrolyo. Tumaas talaga. Siyempre, expected na yan kasi tumaas yung gasolina. Automatic yan, siyempre taasan lahat ng bilihin, lalo na yung kalakot namin. Kaya si Flor, gusto mang mamili ng marami, pinagkasya lang ang budget sa mga kailangan. Hindi natin po alam kung tataas talaga. Kaya ako nung namimili ng parang kakonti lang. Sa pag-aaral ng DepDev o Department of Economy, Planning and Development, kapag nagpatuloy ang pagmahal ng langis, aarangkada lalo ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Lalo nitong mapapahina ang kakayahan nating gumastos. Sa kada 100 pesos ng mga Pilipino, 1 to 3 pesos daw ang posibleng mabawas sa purchasing o buying power, depende sa kung gaano katagal magpapatuloy ang giyera sa gitnang silangan. Pati singil sa kuryente, inaasahang tataas din. Ayon sa isang ekonomista, nasa 6 to 7% ang nakikitang inflation. Ramdam na ramdam yan ang karaniwang Pilipino, kasama ang halos 3 milyong naitalang unemployed o walang trabaho, batay sa labor survey ng Philippine Statistics Authority noong Enero. Ang unang-unang makakaramdam yan ay ang mga minimum wage earners. Wala naman sobrang naiipon ng mga minimum wage earners. Kumbaga, sakto lang ang kinikita nila sa araw-araw o kulang pa. Ngayon, nasa mga 2.9 million ang walang trabaho. So, napakarami niyan. Ayon kay Leiko, kailangang umaksyon agad ang pamahalaan para ibsan ang epekto nito. Tanggalin na agad yung excise tax sa petrolyo at isunod na rin ang pagtanggal ng value-added tax. Kasi kung tumataas ang presyo, lalong tataas ang ibabayad ng mga consumer sa value-added tax. Kasabay nito, kailangan rin matiyak na napupunta ang ibibigay na ayuda sa mga tunay na nangangailangan nito. Nauna ng sinertipikang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala sa Kamara para sa emergency powers na magsuspinde o magbabawas ng fuel excise tax. Sa pag-aaral ng Ibon Foundation, kung sususpindihin ang oil excise tax, 250 pesos kada buwan ang madaragdag sa bulsa ng pinakamahihirap na mga pamilyang nasa mahigit 14 na milyon. At tataas pa yan sa 420 pesos kung sususpindihin din ang VAT sa langis. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras.